Biglang naman akong napatawa. Ouch lang, ayaw niya rin ako makatabi. Oo, alam ko naman iyon dahil iba ang gusto niyang makatabi. Malamang yung kabit niya, pero ang sakit pa rin talagang marinig. Kaya naman hindi na ako nagsalita pa at pinagsisipa na lang siya. Ibinuhos ko na lang pagkainis ko sa pagsipa sa kanya. Pansin ko naman ang kanyang pagniwi na tila nasaktan. Hanggang sa hindi na nakatiis pa at hinuli na ang dalawa kong paa sabay hila ng malakas. Dahilan para muli ako mapahiga sa kama at muntik pang mapatili dahil sa pagkagulat. Sa aking paghiga ay siya namang mabilis niyang pagpatong sa akin at paghawak sa pulsuhan ko. Tinaas niya agad ang mga kamay ko sa aking uluhan. Bitiwan mo ako! Pinilit ko magprotesta pero mas idiniin niya lalo ang mga kamay ko sa kama at napasinghap na lang ako nang bigla niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Ano? Gusto mo bang tuparin na natin ang kagustuhan ng lolo mong magkaapo sa tuhod? Just tell me, pagbibigyan kita ngayon din. Napakurap ako. Medyo nagulat sa narinig pero agad ding iniiwas ang tingin sa kanya at muling nagpumiglas. No, mas mabuting hindi nila ako magkakaanak kung ikaw lang din naman magiging ama. Ikahihiya ka lang na magiging anak mo kung sakali. Then nagkaroon sila ng isang taksil na ama. Pero hindi mala ito naapektuhan sa sinabi ko. Bagkos ay hinawakan ako sa panga at kumisi sa akin ng nakakainsulto. Let's try then. Tingnan natin kung ayaw mo talaga. Bago pa ako makasagot ay namalayan ko na lang ang mabilis nitong pagsakop sa labi ko. And I was shocked. Sandali akong hindi nakagalaw dahil sa pagkabigla. Pero nang matauhan ay agad din akong nagpumiglas. Mas lalo naman itong idiniin ang kamay ko at hinigpitan ng pagkakahawak sa pulsuhan ko. Kaya naman pinilit ko na lang iiwas ang mukha ko sa kanya. Pero agad din niyang nahabol ang labi ko at nahuhuli. Pinilit ko sipain siya pero mabilis na dinagana ng kanyang mga paa ang paa ko at nilock gamit ang kanyang mga paa. Dahilan para hindi ko maigalaw. At dahil mas malakas siya sa akin ay mas lalo lang ako nasasaktan tuwing nagpupumiglas. So I just let him kiss me. Hindi na ako nagpumiglas pa at hindi ko na rin iniiwas sa mukha ko. Nang mapatingin ako sa kanyang mga mata ay nakapikit na ang mga iyo na tila damang-dama na niya ang paghalik sa akin. Pero hindi ko alam kung hindi ba siya marunong humalik o sadyang nag-aalangan lang. Hindi na kasi makaalis ang halik niya sa ibabaw ng labi ko. Not like Lucas. Diretso agad sa loob ng bibig at huhulihin agad ang dila ko sabay sip-sip ng pangmalakasan. But Sandro is different, kaya naman hindi na ako nakatiis pa. Basta namalayan ko na lang ang pagtugon ko. Yung klase ng pagtugon na para bang tinuturuan ng kanyang labi kung paano gumalaw ng expert. Pansin ko naman ang kanyang pagkabigla pero mabilis ding nakabawi at agad na lumaban. Sinabayan na ang bawat galaw ng labi ko hanggang sa lumuwag na rin ang pagkakadiin niya sa mga kamay ko at tuluyan na itong pinakawalan. Kaya iniyakap ko na lang sa kanyang leeg ang mga braso ko. I tried to open my mouth for him just to let him in pero tila hindi yata nagets ang gusto kong iparating. Kaya naman ako na mismo nagkusa at pinangahasan na ang kanyang bibig. And that's it. Saka siya sumabay at lumaban na sa akin. Habol ko ang sarili kong hininga nang abandonahin niyan labi ko at bumaba ang kanyang halik sa pangako hanggang sa napunta sa aking leeg at doon na siya tuluyang napahinto. Nang mag-angat siya ng tingin ay agad na nagtama ang aming mga mata. Walang salita na lumabas mula sa kanya. Basta tinitigan niya lang ang buong mukha ko. Pansin ko rin ang pagtaas baba ng kanyang Adam's apple habang nakatitig sa akin nang nakakapaso. Sandro. I whispered his name and swallowed. Nanatili pa rin nakayapo sa mga braso ko sa kanyang leeg. Parang may kung anong emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko mawari kung ano. Pero yung klase ng tingin niya sa akin ay ngayon ko lang nakita sa kanya. Ibang-iba sa kung paano niya ako tingnan tulad ng kanyang normal na tingin lang. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lang itong bumalik sa katinuan at marahas na inalis ang kamay ko sa kanyang leeg. Bago nagmamadaling bumaba ng kama. Bigla naman ako napabangon. Sandali lang. He stopped. Napatigil ito sa akmang paglabas sa pinto. Bakit parang hindi ka yata marunong humalik? Hindi ka ba tinuruan ng kabit mo? I said sarcastically. Sandali itong natigilan pero agad ding nakahanap ng maisasagot. It's because I don't kiss. I just fuck. Tumaas ang kilay ko. Really? So you mean you just fuck her? I love her. But you kissed me. Pero hindi na ito sumagot pa, tuluyan ang lumabas ng kwarto ko. Naiwan ako mag-isa. Inis na ako napapuna sa labi ko at muli nang nahiga. Parang nasira ulit ang mood ko. My God,
Anong pumasok sa kukoto ko, talagang tumugon ako sa halik ng cheater na iyon. Hindi ko mapigilan na mapasabunod sa sarili kong buhok at nagtalukbong na lang ng kumot. Matagal bago ako muling nakatulog. Inabot na ng umaga. Hindi na rin bumalik si Sandro sa kwarto ko at mukhang sa ibang kwarto na natulog. Kinabukasan ay sinadya kong tanghali nang bumangon. Akala ko'y umalis na si Sandro at Lolo pero pagbaba ko ng kwarto ay nasa living pa ang mga ito habang nag-uusap na tila may hinihintay dahil pareho nang nakasuot ng business suit. Finally, you're awake. Puna sa akin ni Lolo pagkakita sa akin. Good morning, Lolo. Bumeso ako dito pagkalapit. Bakit nandito pa kayo? Paano kami aalis kung tulog ka pa? Mapaklang sagot ni Lolo na agad na ikinakunot ng noo ko. What do you mean, Lo? My grandfather stood up. At talaga nagtanong ka pa? It's Monday today. Baka nakakalimutan mo ng pangako mo kagabi. What? Pero Lo, ang ibig ko sabihin ay next week pa. Not now. Pareho din yun. O siya, tara na. Napasimangot na lang ako at wala nang nagawa kundi sumunod. Sumakay na lang ako sa kotse ko kahit na gusto kong pasabayin ni Sandro sa kanya. Basta nagkanya-kanya na lang kami ni na Lolo ng sasakyan. Pero pagdating sa kumpanya ay pinag-utos-utusan lang ako ni Sandro at pinagdala sa kabilang department ng mga documents na kakailanganin ng mga empleyado. Siguro naiinis sa akin. Nang hanapin kasi nito ulit sa akin ng phone nito ay sinabi ko naman na tinapon ko na sa may bridge. Which is totoo naman talaga. Kaya naman pinag-utos-utusan na lang niya talaga ako na tila gumaganti. At kahit na gusto kong umangal ay hindi ko magawa dahil alam kong kakampihan siya ni Lolo. And I was frustrated. Pinawisan ako sa kakabalik-balik dahil sa kanyang walang katapusang utos. Kaya naman pagsapit ng lunchtime ay lumabas agad ako ng kumpanya at dumiretso sa restaurant ng kaibigan kong si Alvin para doon na lang mag-lunch. Ano ba nangyari sa mata mo? Hindi ka ba natulog kagabi at ganyan na lang kalaki ang mga eyebags mo? Tanong ni Alvin habang binabantayan akong kumain. Huwag mo nang pansinin. May movie lang akong pinanood kagabi kaya napuyat. I lied. At isa pa, nag-work na rin ako sa kumpanya ni Lolo kaya medyo stress ako ngayon dahil nakakapagod pala talaga maging utusan. Tumaas ang kilay ni Alvin sa akin. Knows, himalat na kumbinsi ka agad ng Lolo mo. Knowing you, mag-party lang naman ang alam mong gawin at mag-shopping. Bumili ng mga luxury things tapos hindi mo rin naman gagamitin. Wala sa sarili kong naibaba ang hawak kong kubyertos at sinamaan ito ng tingin. Agad namang nag-peace sign sa akin sa Alvin nang may ngisi pa sa labi. It's just a joke, Jessica. Ikaw naman, baby. Hindi ka na mabiro ng totoo. Pinagdidilan pa ang pisngi ko na siyang ikinasimangot ko. Don't touch me. Iyong naman, Alvin. Amoy bawang pang kamay mo. May ina akong pinalo ang kanyang kamay pero agad na napataas ang kilay ko nang makita ang bond-aid sa kanyang hintuturo. Teka. Ano nangyari sa daliri mo? Nasugatan ka ba? Kasi pinagluto ko ang kaibigan ng pinsan ko kahapon para sa dinner date dito at ng kanyang girlfriend. Kapangalan mo kasi yung babae kaya nagulat ako nang marinig ko. Kaya yun, nahiwa ang kamay ko. Sus, para naman nag-iisa lang ang pangalan ko sa mundo at nagulat ka pa pag narinig mo sa iba. Nakakaloka ka naman? At ano namang iniisip mo? Na baka ako yung girlfriend ng kaibigan ng pinsan mo dahil kapangalan ko? I rolled my eyes at him. Duh, ayos ka lang. I'm already married, you idiot. Alvin just frowned at me. Mainang kinurot ang pisngi ko. Pero alam mo, tingin ko talaga, gold digger yung girlfriend ng kaibigan ng pinsan ko. Sus, bakit? Don't tell me hiningan kanya ng pera. Hindi. Kasi yung kaibigan ng pinsan ko, mahirap. Kahit alam ko naman na mayaman ang lalaking yun. Hindi ko alam na may pagkatsismoso ka rin pala. O siya, magluto ka na roon. Baka mabulunan pa ako sa kakatsismis mo ng kung ano-ano. Napangiti lang sa akin sa Alvin at ginulugulo pa ang buho ko. Sabay pitik ng dulo ng ilong ko bago ako iniwan. Napasimangot na lang ako. Matapos kumain ay nanatili pa ako ng halos isang oras sa loob ng restaurant. At nang mainip ay saka ako bumalik na sa kotse ko. Naisipan ko na rin buhayin ang phone ko na mula kagabi ko pa pinatay. Oo nga pala. Kumusta na kaya yung lalaking yun? Hindi ko mapigil ang sambit ng magsidatingan ng sunod-sunod na mensahe. Jessica baby, inaasahan ko pa rin ang pagdating mo. Magtatampo ako kapag hindi ka dumating. So please, dumating ka baby. Nanghiram na ako ng kotse kay Ivan. Susunduin na kita sa inyo. Just tell me your address. Hey baby, I'm on my way to fetch you. I miss you so much baby.
I'm so excited to see you again. And I have a surprise for you. So please, reply please. I need your address. Nasa mahigit 60 yatang message at lahat ay mula kay Lucas. Hindi ko na binasa pa ang iba. Talagang naghintay nga siya kahit na sinabi ko nang hindi ako darating. I'm sorry, di kasi ako pwedeng umalis kagabi dahil pagagalitan ako ni Lolo. And I think, sa Thursday pa ako siguro makakapunta ulit dyan sa bahay mo. Kasi magiging busy na ako starting today. See you soon na lang. My cutie. Mwah. Hindi ko mapigilan ang hindi mapabungis-ngis sa reply ko. Ay, mukhang nahawa na yata ako sa malanding pagmuha ng lalaking iyon. Muli ko nang pinatay ang phone ko at pinatakbo na ang kotse ko para bumalik na sa kumpanya. Tamang-tama lang ang oras dahil 3:45 PM na. Ibig sabihin ay saglit na lang ako magiging utusan ni Sandro. Pinabilis ko na lang ang pagpapatakbo ng sakyan hanggang sa sandaling huminto sa traffic light. Pero sa paghinto ng sakyan ko ay siya namang paghigpit ng hawak ko sa manibela nang makita ko kung sino ang babaeng sumakay ng taxi mula sa di kalayuan. Walang iba kundi si Melanie, my husband's mistress. Kaya naman imbis na bumalik sa kumpanya ay mas pinili kong sundan ng taxi. Mahigit 30 minutes bago ito huminto sa harap na isang mumurahing apartment. Bumaba na rin ako ng kotse ko at sumunod kay Melanie. Paakyat sa di kalakihang building. Maliit pa ang tiyan nito. Hindi pa halata na buntis. Pagdating sa may second floor ay huminto na ito sa harap na isang nakasaradong pinto at inilabas na ang susi sa bag. Hey you! Napahinto ito sa akmang pagsusi sa pinto at napalingon sa akin. Pansin ko ang pagkagulat sa mukha nito nang makita ko pero agad din nagsalubong ang mga kilay. Excuse me? Her eyebrows raised. Tinarayan agad ako ng gaga. Napalukip-kip naman ako at marahan na humakbang papalapit. Ikaw ang kabit ni Sandro, right? I asked calmly. Pero imbis na sagutin nito ang tanong ko ay inirapan lang ako at binuksan ang pinto gamit ang susi. Masakit bang hindi panagutan na lalaki nakabuntis sa'yo? Sa sinabi ko ay muli itong napahinto at napatingin ulit sa akin. Napangisi naman ako. Sayang ka naman. Binuntis ka lang ni Sandro pero ayaw ko naman panagutan. Imagine, mataas naman ang sahod niya pero bakit hindi man lang niya naisipan na ilipat sa magandang apartment ka? Well, maybe. You're just a trash to him. Kawawa ka. Tinapon ka na lang niya na parang isang nakakadiring basura matapos buntisin. Poor you. Sa akin siya nagpakasal kahit na nabuntis ka na niya. Kunwari ay nilungkutan ko pa ang mukha ko. Bigla namang sumama ang timpla ng mukha ni Melanie at pansin ko ang pagkuyom ng kamao. Ikaw, kumusta ka naman? Mahal ka ba talaga na lalaking pinakasalan mo? O baka naman kailangan ka lang kaya ka pinakasalan? And I didn't expect her to smirk like a bitch. Mas kawawa ka kaysa sa akin. Kasawa mo nga sa araw at gabi ang asawa mo pero hindi ka naman niya mahal. Dahil ibang babae ang laman ng puso't isip niya. Hindi ikaw. At never na magiging ikaw. Tila naman biglang uminit ang ulo ko. Kaya nang akmang papasok na ito sa room ay agad kong pinigilan ng braso at marahas na hinila paharap sa akin. Ipagpalagay na ganoon nga. But let me tell you this. Ang mga lalaki ay madaling maakit ang mga yan. At kapag sila'y naakit, doon na mag-uumpisang ma-fall. I look at her from head to toe and smirk. Look at me. I'm much better than you. Kagabi nga hinalikan ako ni Sandro kahit na ayaw ko eh. Tingin mo, bakit niya kaya ginawa yun? At hindi lang iyon dahil niyakap niya pa ako habang natutulog. Jealousy flashed on her face. Umalis ka na bago pa kita masampal. Mariin itong babala sa akin. And I laugh sarcastically. Try me then. Hindi ako natatakot sa isang halimong nakabit. Namalayan ko na lang ang biglang paglipad ng palad nito sa pisngi ko. Melanie slapped me, and I was shocked. I couldn't help but caress my slop cheek and look at her in disbelief. Yan ang bagay sa'yo, ang masampal ng kabit na tulad ko. Ngumisi pa ito sa akin bago ako tinalikuran. Kaya hindi na ako nakatiis pa at malakas na hinablot ang buhok nito paatras at pagharap nito sa akin ay malakas ko ring sinampal. Tulad ng reaksyon ko kanina ay ganoon din ang reaksyon ni Melanie na tila hindi makapaniwala hanggang sa nagsabunutan na kaming dalawa. Kaga ka? Ang kapal na mukha mong sumugo dito? She shouted at me while pulling my hair down. Mas makapal na mukha mo. How dare you lay your dirty finger on me, you bitch! Wala pa sumasampal sa akin ng ganoon, kaya magbabayad ka sa akin ng mahal. I shouted back. Dinalawang kamay ko na ang pagsabunot ng buhok ni Melanie at ganoon din ito.
Ang nakatira sa ibang room ay isa-isa na nagsilabasan nang marinig ang ingay namin pero wala na akong pakaalam pa. Basta uminit ng ulo ko at nalakasan ko na lang ang paghila sa buhok ni Melanie. Hanggang sa bigla na lang ako nitong sinipa dahilan para mapaatras ako at biglang tumama ang likod ko sa nagsisilbing harang ng apartment. Napangiwi ako sa sakit pero nang makabawi ay agad din akong gumanti ng sipa na agad tumama sa tuhod nito. Napaatras si Melanie sa may pinto at dahil nakabukas iyon ay bigla itong natumba sa semento. Pansin ko ang pagniwi nito na tila nasaktan sa malakas na pagbagsak ng pang-upo sa sahig. Kaya sinamantala ko agad ang pagkakataon at muling hinablot ang buhok nito at pinagsasampal sa magkabilang pisngi. "Itong bagay sa'yo, bitch!" I slapped her again and again. Parang nahilo si Melanie sa mga sampal ko pero pilit pa rin itong lumalaban at inaabot ang buhok ko. "Isusumbong kita kay Sandro! Humanda ka!" Halos maiyak nitong sigaw at pilit na lang pinipigilan ang braso ko dahil hindi na kaya pang abutin ang buhok ko. "Then go! Magsumbong ka sa kanya! I don't care, you loser!" Patapon ko ng binitawan ang buhok nito at maarte pang pinagpaga ng aking kamay sabay ngisi. "Next time na mag-cross ang landas nating dalawa, pilitin mong umiwas sa akin. Dahil sa susunod ay nasisiguro ko, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Lampa!" Pinulot ko na ang nahulog kong phone at iniwan na si Melanie na nakasalampak sa sahig. At nang madaanan ko ang kanyang mga nagbubulungan na kapitbahay, ay tinaasan ko lang ng kilay ang mga ito at nilampasan. Pero hindi pa ako tuluyang nakakalayo nang marinig ko ang pagtili ng boses sa babae. "Naku, Melanie! May dugo! Dinudugo ka!" Napahinto ako at mabilis na napalingon. At sa aking paglingon, ay kasabay nito yung pagsinghap ko nang makita ang pag-agos ng dugo sa hita ni Melanie. Napabukas sara ang bibig ko at para akong napako sa aking kinatatayuan. Kitang-kita ko ang takot sa mukha ni Melanie na napahawak na sa tiyan at tila namilipit na sa sakit dahil napaiyak na. Hanggang sa dinaluhan na ito ng mga babae at pinabuhat sa lalaki na asawa ng isa. Hindi ko nakaalis sa aking kinatatayuan hanggang sa nalampasan na ako ng lalaking may buhat kay Melanie na umiiyak habang hawak-hawak ang tiyan at tila takot na takot. Kawawa naman si Melanie. Mukhang makukunan pa yata. Wika ng isang babae na tila alalang-alala habang nakatanaw sa baba ng apartment. Hanggang sa napunta lahat ng tingin nila sa akin. Kaya naman bago pa ako makarinig ng paninisi, mabilis na akong tumakbo paalis. And I couldn't help myself. Napaiyak na ako habang tumatakbo pababa ng apartment. Pagkapasok sa loob ng kotse ko ay para ako nataranta na hindi alam ang dapat gawin. Oh my God! Anong nagawa ko? Ramdam ko ang panginginig ng buo kong katawan. Kahit ang mag-start ng sakyan ay hindi ko magawa dahil sa pagkataranta. Pinilit kong buksan ang phone ko at hinanap ang bagong number ni Sandro. Nang makita ko ito ay agad kong tinawagan habang patuloy ang panginginig ng mga kamay ko at pagturo ng luha sa mga mata ko. "Oh, nasan ka na? Anong oras ka babalik dito? Kanina ka pa hinahanap ng lolo mo." Bungad sa akin ni Sandro sa masungit na boses. Pagkasagot pa lang ng ko. "Sandro, kasi may nangyari." My voice broke. "I'm sorry. Hindi ko talaga sinasadya, I swear. Hindi ko alam na mangyayari yun sa kanya." "What do you mean? Wait, are you crying?" Sinubukan kong kagatan ng labi ko para pigilan ang paghikbi pero talagang tuluyan na ako napaiyak. Kasi sa Melanie, bigla na lang dinugo. And I think I killed your baby." Hindi ko hinintay pang muling makasagot sa Sandro mula sa kabilang linya at binabaan ko na ito ng phone. Kahit nanginginig ang mga kamay ko, pinilit ko pa rin magmaneho. Pinabilis ko na ang pagpapatakbo ng kotse ko pahabol sa taxi kung saan sakay si Melanie kasama ng kapitbahay nito na siyang nakaalalay dito. Nang makarating sa ospital ay hinintay ko munang makapasok si Melanie sa loob bago ko palihim na sumunod nang hindi nila namamalayan. Itanax ko na rin kay Sandro ang pangalan ng ospital para makapunta agad dito. Pasilip-silip ako mula sa di kalayuan sa room habang patuloy ang pag-iyak. Wala na akong pakaalam kung pinagtitinginan na ako ng mga napapadaan. Basta ang bigat ng dibdib ko. Gusto kong sisihin ang sarili ko. Dapat hindi ko na lang sinundan si Melanie. Paano na lang ko nakunan ito? Kawawa naman ang bata at magiging mamamatay tao pa ako. Talagang nakukonsensya ako. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang oras. "Where's Melanie?" Umahangos na tanong na Sandro nang makarating sa harap ko. "Nasa loob ng room, Sandro.
I replied with a sob. I'm sorry. Hindi ko sinasadya na mangyari yun sa kanya. I swear, hindi ko talaga sinasadya. I sobbed again. Hindi ako makapagsalita ng tuwi dahil sa pag-iyak ko. Sandro looked at me and let out a deep sigh. Tell me, what happened? Kasi, sinundan ko siya sa apartment niya at calm down, di ko maintindihan sa nasabi mo. Nagsamunutan kasi kami. Kaya yun, dinugo si Melanie. Napapikit na lang si Sandro nang tuluyang marinig ang pautal-utal kong paliwanag. Napahilot ito saglit sa sariling sentido at napahilamos sa sariling muka bago bumuga ng hangin at muli ibinalik ang nakakatakot na tingin sa akin. He looks mad. Why did you do that, Jessica? Hindi ka ba nag-iisip? Napapit lang na lang ako sa lakas ng boss nito na parang umikot pa sa loob ng ospital. Pati yung isang dalagitan na napadaan sa tabi namin ay nagulat. It's because of you. Naguha ko yun dahil sa'yo. Kaya kung may mangyari man sa ipinagbubuntas ni Melanie, kasalanan mo. I shouted back. Mariin itong hinawakan na magkabila kong balikat at mariin na pinisil na siyang ikinangiwi ko. At paanong naging kasalanan ko? Ako ba sumugod sa kanya? Halos mahilo ako nang yugyugin ako nito sa balikat. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ko siya sinugod. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana mangyayari to. Kaya kasalanan mo lahat. Ikaw ang punot dulo nito kaya walang ibang dapat sisihin kundi ikaw. Nagsigawan na kaming dalawa dahilan para mapalingon ang ilang dumadaan sa loob ng ospital. I hate you, Sandro. I hate you so much. Feeling ko ang sumasama ko na dahil sa pagmamahal ko sa'yo. You know what? Sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang ikaw lalaking pinakasalan ko. Sana iba na lang ang naging asawa ko. Hindi sana ako aabot sa ganito. Hindi sana ako magdurusa at magiging masama pa ng ganito dahil sa'yo. Muli kong sigaw sa garil-garil na boses habang nakatingin sa kanya at patuloy ang paglandas ng luha sa aking mga pisngi. Ilang sandaling napatitig sa akin si Sandro pero kalaunan ay agad din ako nitong pinukol ng masamang tingin at patapo na binitawan ang balikat ko. Nanalikuran ako nito at mabilis na naglakad papunta sa room kung saan si Melanie dinala. Naiwan naman ako mag-isa. Hindi pa rin ako mapakali habang kagat-kagat ang aking hinlalaki at patuloy ang mahinang pag-iyak. Ramdam ko pa rin ang panginginig ng buong katawan ko dahil sa kaba at takot. Natatakot ako para sa ipinagbubuntis ni Melanie. Nakokonsensya ako ng sobra. Sana lang ay ligtas ang bata. Wala pang 5 minuto ay bumalik ulit si Sandro kaya agad akong lumapit dito. How is she? Okay na ba si Melanie? What about the baby? Wala naman nangyaring masama sa kanya, di ba? Sandro didn't reply. Napatitig lang ito ng seryoso sa akin sa hilam ng luha kong mga mata. Mas lalo naman akong kinabahan. Bakit? May nangyari ba sa baby? Please answer me. Pero hindi pa rin ako nito sanagot at seryoso lang na pinapanood ang pagpatak ng luha sa mga mata ko. Hindi ba nakaligtas yung baby? Napatakip na ako sa aking bibig. Oh my God! Did I just kill him? I'm sorry. I'm sorry, Sandro. I sob again. Sorry kung napatay kong anak mo. Hindi ko sinasadya. I'm really sorry. And Sandro just let me cry in front of him. Hoy, ikaw! Napalingon ako nang marinig ang malakas na boses ng babae. Yung kasama ni Melanie kanina, ang patakbong lumapit sa amin ni Sandro. Agad itong huminto sa harap ko at nanlilingas ang mga mata na tiningnan ako. Ang kapal na mukha mo, talagang nakuha mo pa magpakita rito matapos ng ginawa mo kay Melanie? Mabilis nitong itinaas ang isang kamay kaya naman napapikit na lang ako para tanggapin ang sampal nito. Dahil sa totoo lang ay ayoko na lumaban pa. Deserve kong masampal. Pero ilang sandali ang lumipas ay wala naman ako naramdaman na tumama sa pisngi ko. Hanggang sa muli kong narinig ang pagsalita ng babae. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Pagmulat ko ay nakita kong hawak pala ni Sandro ng mahigpit ang braso nito kaya hindi natuloy ang dapat na pagsampal sa akin. Bitiwan mo sabi ang kamay ko. Tuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng ito. She's my wife. Kung may dapat na magturo ng leksyon sa kanya, ako lang yun at wala nang iba.
Mahina pero may diin na sagot ni Sandro sa babae bago patapon na binitawan ng kamay nito. Napamaang na lang ang babae na tila hindi makapaniwala. Hinuwakan na ni Sandro ang braso ko at hinila na akong palabas ng ospital. Nang makalabas ay saka nito binitawan ang kamay ko. Sige na, umuwi ka na. Melanie is okay now and the baby is safe. Napatigil ako sa pag-iyak at napaangat ng tingin dito. Talaga? Totoo ba yan? Para akong nabuhayan nang makita ang kanyang pagtango. Kahit papaano ay gumaan ang loob ko. Thanks God, the baby is safe. Pero bakit ngayon niya lang sinabi? Talagang hinayaan niya lang ako umiyak nang umiyak kanina? Go home. And don't wait for me. Hindi ako uuwi ngayong gabi. Sandro, open the car door for me. Mabilis ko nang pinunasan ng luha sa pisngi ko gamit ang mga kamay. No, Sandro. I think sa ngayon ay hindi na muna ako uuwi sa bahay natin. I look at him. Alagaan mo sa Melanie. Ako na bahala sa sarili ko. Aalis muna ako at saka pag-alis. Pipiliin kong kalimutan ka at kapag okay na, saka ako babalik at sa pagbabalik ko, asahan mong malaya ka na. Pinilit kong umiti sa kanya kahit mahirap. Ako na mismong kakausap kay Lolo para maging malaya ka na. At nang sa ganun ay makasama mo na si Melanie. Maalagaan mo na ng mabuti ang mag-ina mo and don't worry. Hindi kita sisirain kay Lolo. Kaya asahan mong mananatili pa rin na maganda mong reputasyon sa kanya. Mananatili ka pa rin paborito niya sa kumpanya. Natigilan si Sandro at hindi nakasagot. Kaya mabilis na akong pumasok sa kotse ko pero kung kailan isasara ko na ang pinto ng sakyan, ay siya naman paghihila ng malakas sa braso ko dahilan para muli akong mapababa. Ihatid na kita. Doon ka na sa kotse ko sumakay. It was Sandro who grabbed my arm. No, kailangan ka ni Melanie. Agad kong inago ang braso ko mula sa pagkakahawak nito. Don't worry about me. I forgot. Wala ka nga palang pakialam sa nararamdaman ko. I know galit ka sa akin ngayon dahil muntik ko nang mapatay ang anak niyo ni Melanie. And I'm sorry about that. Makakaasa kong hindi na mauulit iyon. Muli na akong pumasok sa loob ng kotse ko at mabilis na nilak ang pinto bago ito pinatakbo na paalis. Nakabuhay na lahat ng street lights dahil paggabi na. At mukhang bubuhos din ang malakas na ulan. Maya-maya, dahil masama ang panahon at madilim ang kalangitan. Habang nagmamaneho ay panay lang ang punas ko ng luha na patuloy na dumadaloy sa pisngi ko. It still hurts. And right now, I hate myself. Pero nang mapatingin ako sa side mirror ng sakyan ay agad na nangunot ang noo ko na makita sa likuran ang sasakyan ni Sandro na nakasunod pala sa akin. Hindi ko alam kung ano pa ang gusto niyang mangyari at talagang sinundan pa ako. Gusto niya pa bang makita ako maaksidente dahil galit siya sa akin? Sa isiping iyon ay humigpit ang hawak ko sa manibela. Fine, pagbibigyan kita. Sundan mo kung hanggang sa abot ang makakaya mo. Mas binilisan ko ang pagmamaneho at nilampasan lahat ng sakyan sa unahan hanggang sa hindi ko na naaninagpan sa sakyan ni Sandro. Kaya naman iniliko ko na lang sa kabilang highway ang kotse ko para hindi na nito masundan pa. Unti-unti ko nang inihinto ang sasakyan ko sa tabi ng kalsada. Ilang sandali pa ay tumunog na ang phone ko at lumabas ang pangalan ni Sandro sa screen pero hinayaan ko lang ito hanggang sa nawala. Nang mawala ang call ay may dumating naman na dalawang magkasunod na text message from Sandro. Sa bahay ka na umuwi. Pauwi na din ako ngayon. Your grandfather called me. Takot ka daw sa kidlat. Masama pa naman ang panahon ngayon kaya dumiretso ka na sa bahay natin. Malapit na ako. I didn't reply. Binura ko na lang ang kanyang mensahe. At nang makita sa aking contact list ang pangalan ni Lucas, ay agad ko itong tinawagan pero nakailang dial na ako ng number nito ay ayaw namang makontak. Ano naman kaya nangyari sa lalaking yun at bakit ayaw na makontak? Pasinok-sinok kong tanong na mag-isa habang patuloy ang pagdial. Nang hindi pa rin ito makontak ay muli ko nang pinatakbong kotse ko. Sa mga oras na ito ay siya lang ang alam kong pwede kong puntahan para sandaling mawala itong bigat sa dibdib ko. Hindi pwede sa mga kaibigan ko. Nakakahiya sa kanila na makita kong ganito. Problemado sa asawa ko. Kaya mas mabuting sa ibang tao ko pumunta. Yung hindi alam ang buong pagkatao ko at problema ko. At yun ay walang iba kundi si Lucas lang. Nakakatawang isipin na siya lang alam kong puntahan pero wala na talaga akong maisip maliban sa kanya.
Makalipas ang mahabang pagmamaneho at nang sa wakas ay narating ko na rin ang kanto ng lugar. Pero saktong paghinto ko ng sakyan ay siyang pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya medyo nagulat ako at wala sa sariling napahawak sa sarili kong dibdib. Nang makabawi sa pagkabigla ay muli kong dinampot ang phone ko at tinawagan ang number ni Lucas. At para ko nabuhayan na mag-ring na ito. Pero unti-unti ring pinanghinaan ng ayaw naman itong sagutin. Sumilip ako sa labas. Wala nang mga katao-tao na dumadaan dahil bukod sa gabi na ay malakas pa ang ulan. Nakasarado na rin ang mga maliliit na tindahan. Pero maliwanag naman sa buong kalsada dahil nakabuhay naman ang lahat ng street lights. Kaya lang yung maliit na skinita papunta sa bahay ni Lucas ay madilim dahil wala ng ilaw at hindi na kayang sakupin ng mga street lights mula sa kalsada. Hindi ko mapigilan ang mapalunok. Mukhang wala namang mga aso dahil malakas ang ulan. So I think okay lang kahit maglakad ako. Kaya lang natatakot ako na baka kumidlat. I'm scared of lightning. May phobia ako mula sa pagkabata kaya naman si Lolo ay nababahala talaga tuwing masama ang panahon at wala ako sa bahay. Bahala na. Kaya ko to. Malalim akong bumuntong hininga para pakalmahin ang sarili ko. Tinapangan ko na at lumabas na ng sasakyan.